Hello mga probinsya, yan, kamusta po kayo? So ito po yung ganap sa amin kaninang umaga po na ginawa po namin. So bago nga po pala kami umalis sa bahay namin, ayun, nakikita niyo po yung aso namin na araw-araw po sumusunod oras po na umaalis po kami tuwing maga. So papunta po tayo doon sa pinagkakakitaan po o pinagkakabisihan po namin mag-asawa kasi yun po yung doon po kami kumukuha ng mga pangangailangan namin araw-araw. Siyempre pangangailangan din po nung anak namin, mga bayarin ng kuryente, tubig, ayan, doon po namin kinukuha. Before po kami pumunta doon, kailangan po muna namin bumili ng pandesal para naman po mayroon na po kagad silang pang-almusal yung mga bangka po na pagbibigyan po namin ito, makatulong po muna sa kanila pang-almusal. Ganyan. So dito nga po pala sa amin sa Occidental Mindoro, makikita nyo po talaga na fresh at sariwa po talaga yung mga isda na nahuli namin dito kasi malapit lang po kami sa playa. Ito nga po pala yung trabaho namin mag-asawa na hindi po namin ikinakahiya sapagkat dito po nanggaling lahat na pangangailangan namin na pinoprovide namin sa mga anak namin, yung mga bagay na gusto namin bilhin, yung mga bagay na gusto namin gawin, dito po namin nakukuha. Ibig sabihin po, yung mga ganitong trabaho po, hindi po dapat natin kinakahiya kahit sabihin mo po nagtitinda ka ng isda or kung ano man po yung sitwasyon na trabaho mo ngayon, hindi mo dapat po yung kahiya kasi importante po, yung tinatrabaho mo ngayon, pinagkakakitaan mo, legal po at wala ka pong inaagrabyado at nilolokong tao. So, after nga po namin yan, kita nyo na po, naglista po ako, pinasa ko po yung mga resibo na doon sa mga buyer po para po magbayad na sila sa akin. Bago po kami syempre umalis, kailangan po muna namin linisan yung mga banyera na ginamit po namin, tapos yung ginawa po ng asawa kong higaan or katren na doon po binubuhos yung isda, kailangan po namin hugasan yun para hindi naman po nakakaperwisyo doon sa mga bahay po na malapit doon kasi kailangan syempre po pag mainit, di ba, mga ngamoy, kung malangsa na iiwanan namin ng marumi, makakaperwisyo po kami. So kaya ang ginagawa po ng asawa ko, ayan, di ba, ang gwapo talaga yung asawa ko, di ba, sipag. O talagang nililinis po muna namin, syempre pinagpapahingahan po nila ito kapag mainit po sa loob ng bahay. Ayan, doon po sila sa playa tumatambay. So, hindi naman din po nakakahiya na tulungan mo yung asawa mo magbuhat ng banyera o kung ano man po yung ginagawa mo. Hindi naman po yun nakakahiya. Maganda nga po nagtutulungan kayo. And then, ito nga po, share ko lang po sa inyo. Bago kami umuwi, nakakita po kami ng 400 pesos. Nay! Tao po! Tao po! Dito ba? Nay! Ay, Nay! Nay, yung suklay ng pera nyo nandyan? Bakit? Baka nalaglag po kasi nakakita po kami doon ng 400. Asan na? Sa inyo po. Sabi po ni Kuya. Opo. Nalaglag po doon pag ano po. Ako sa may tindahan. Nahulog. Opo. Yung sa manugang po ito, ibabalik ko. Sige. Sige po, thank you po. Thank you, ha? Sige po, Nay. Siyempre po, bago po namin yung binigay dun sa matanda kanina na nakalaglag po ng pera, tinanong po muna namin sa tindahan kung meron po siyang alam na may-ari po nun. So, sinabi niya nga po sa amin na yun daw po yung sinuklian niya ng 400 pesos kasi 500 daw po yung pera nun. And then, ito na nga po, nakauwi na nga po kami, naabutan po namin yung dalawa naming na biyaya na galing po sa Diyos ng mga anak namin. Yan, kumakain na po sila. So, nandyan po si Papa, siya po yung nagluto and then napaka-bless po talaga namin kasi kahit dalawa lang po sila dito sa bahay, nagsasaing na po sila or maaasahan na po talaga sila sa loob ng bahay. So ayan nga po, kumain na rin nga po kami after po ng mag-asikaso at magkonting pahinga, kumain na po kami mag-asawa. Alam nyo po, sa buhay po namin mag-asawa, hindi po madali yung pinagdaanan namin. Marami pong mga up and down na nangyari sa amin, yung may maraming nanlalait or maraming nanda-down kasi number one, bata pa po kami nag-asawa, so iba-iba yung mga nakikita ng tao sa amin na bakit kayo nag-asawa, ganito lang yung mangyayari sa inyo, ganyan lang yung mangyayari sa inyo, ganito lang kayo. Pero alam nyo, yung mga bagay na yon, yung mga taong nagsasalita sa inyo na nagda-down kayo, ang number one na gagawin nyo silang hagdan. Alam nyo kung bakit? Kasi yung hagdan yung magiging basehan nyo or tutungtungan nyo para maabot nyo yung pangarap nyo. Hindi pa naman namin actually talaga naaabot yung pangarap namin, pero at least utay-utay, nandun na kami sa part na nakukuha na namin or nagagawa na namin yung mga bagay namin na hindi na namin kailangan iasa or ihingi sa kanya-kanya naming magulang. So, kami na mismo yung nagpo-provide sa lahat ng kailangan namin. Kami na mismo yung nagpo-provide para sa mga pangangailangan ng anak namin. Hindi kami umaasa kahit kanino. So, yun suggest ko sa inyo na sana kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, hindi man ganun kaganda yung sitwasyon mo ngayon. Maniwala kami mangyayari sa'yo. Basta samahan mo lang ito ng
prayer, number 1, kailangan mong ibigay ng tiwala nito lahat sa Diyos. At saka number 1, kailangan mo laging ipagkatiwala lahat ng plano mo or yung plano nyo mag-asawa sa isa't isa. At wag nyong kakalimutan na lagi kayo dapat merong plano or meron kayong goal, hindi lang yun bahala na bukas. So, hanggang dito na lamang po, kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Bye-bye!